Mga nakakatakot na Disney movie theories. Peter Pan. Sa publiko, ang Peter Pan ng Disney ay mukhang selebrasyon ng pagiging bata kung saan si Peter Pan ay nabuhay ng masaya sa Neverland at hindi na tumatanda ang mga bata. Subalit ang katotohanang si Peter, ang responsable sa pagdadala ng mga bata sa kakaibang mundo ang nagtulak sa ibang mga tagahanga na isiping si Peter Pan ay isang anghel na sumusundo sa mga pumanaw na bata papunta sa langit o Neverland, kaya nananatili silang bata magpakailanman. Gayunpaman si Wendy at kanyang mga kapatid ay nakabalik sa kanilang tahanan sa isang pelikula noong 1953 na itinuring naman ng iba ang paglalakbay bilang near-death experience. Merong mas nakakatakot pang teorya kung saan sinasabing si Peter ay isang demonic entity na pumapatay ng mga bata at ikinukulong ang kanilang mga kaluluwa sa kanyang mundo. Maaaring si Captain Hook pala ang totoong bida at gusto niyang tapusin ang mga masamang gawain ni Peter Pan. Frozen's Leatherface. Ang Frozen ay isa sa pinakamatagumpay na pelikula ng Disney. Ang puro taglamig na pelikulang ito ay nagpapakita ng isang lovable reindeer na nagngangalang Sven bilang sidekick ni Kristoff, isang mountaineer. Ang light-hearted flick na ito ay nagkaroon ng ibang kahulugan matapos i-point out ng isang Reddit user na may pangalang SuperCloud01 ang pagkakahawig ng mga balahibo ni Sven sa lining ng jacket ni Kristoff. Ayon sa Redditor, posibleng ang jacket ni Kristoff ay yari sa reindeer pelt na maaaring nanggaling sa ina mismo ni Sven. Mahirap man paniwalaan, subalit kung titingnan logically, sina Sven at Kristoff ay nabubuhay sa isang nagyelong kagubatan kung saan kakaunti lamang ang resources na pwedeng magamit. Sa isang practical sense, ang isang reindeer na hindi kailangan ng isang harvester para sa isang gawain ay kadalasang kinakarne at ginagawang kasuotan. Ayon din sa ilan, ang pagiging ulila ni Kristoff ang naging daan upang magkaroon sila ng ugnayan. Hook the Mermaid Killer. Ang teoryang ito ang nagkukonekta sa dalawang minahal na Disney movies, ang Peter Pan at The Little Mermaid. Ipinakita sa Peter Pan na may mga sirena sa Neverland at ang mga ito ay may malaking takot sa mga pirata. Sa Little Mermaid, ipinakita na ulila na si Ariel. Sa The Little Mermaid, Ariel's Beginnings, lumabas na ang ina ng batang sirena ay pinatay ng mga pirata. Sa ipinakitang takot ng mga sirena sa mga pirata sa Peter Pan at ang pagpatay ng mga ito sa ina ni Ariel, maaaring sabihin na si Captain Hook at kanyang crew ang may kinalaman sa lahat ng pangyayari. Ang sirena sa Peter Pan na kamukha ni Ariel ay maaaring kanyang ina at pinatay ni Captain Hook off-screen. Maaaring isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ayaw ni Neptune na lumapit si Ariel sa mga tao. Disneypocalypse. Sa unang tingin, ang classic film na Aladdin noong 1992 ay naganap sa isang hindi matukoy na probinsya sa Middle East noon, base sa pananamit at kultura. Subalit ang teoryang ito ay naglalahad ng mas futuristic na anggulo. Maalin sa may sumilip sa logic checking department ng Disney movie o talagang may nais ipahiwatig ang Disney tungkol sa hinaharap. Bakit? Ang lahat ng ito ay nabanggit sa linya ni Genie. Ipagpalagay na ang Genie ay 10,000 taon na sa loob ng lamparan noong 3rd century CE, panahon na malinaw niyang naipaliwanag. Lumalabas na ang kwento ng pelikula ay naganap noong 10,300 CE o mas maaga pa. Habang ang pananamit at kultura sa pelikula ay nagpapakita ng makalumang panahon, huwag natin kalimutan na ang fashion ay umiikot lamang. Ibig sabihin, ang magic carpet ay hindi talaga magic, kundi isang mataas na uri ng teknolohiya sa pamayanan. Ang Frozen ay isang lamang diversion. Maaaring ang Frozen ng Disney ay nilikha lamang bilang distraction. Isang matagal ng alamat ang nagsasabing si Walt Disney ay ginawang cryogenically frozen upang mabuhay muli sa hinaharap. May mga urban legends din na nagsasabing ang kanyang frozen na katawan ay nasa loob lamang ng Disney World. Subalit mas nakakagimbal pa ang teoryang ito dahil sa mga search results kapag binuksan mo ang iyong internet browser at sinearch ang Disney Frozen. Magmula nang ipinalabas ang pelikula noong 2013, ang search term ay hindi na nagpapakita ng wild conspiracies tungkol sa namayapang si Walt Disney, bagkus ay lumalabas na lamang ang imahe ng mga prinsesa at snowman. Ayon sa mga sabi-sabi, ang lahat ng mga ito ay sinadya. Nilikha ng Disney ang pelikulang Frozen upang matigil na ang mga usap-usapan ukol sa cryogenic theory. Up to Heaven. Ayon sa isang teorya, si Carl, ang masungit ngunit lovable na bida sa Up, ay pumanaw sa kanyang pagtulog matapos siyang abisuhan na kailangan na niyang lisanin ang kanyang tahanan. Ayon din dito, kagaya ni Clarence sa cinematic classic na It's a Wonderful Life, si Russell ay isang anghel na sinusubukang makuha ang kanyang pakpak sa pamamagitan ng paggabay kay Carl patungo sa kabilang buhay. Metaphorically, ito ay inirepresenta ng isang badge. Ang paghahangad ni Carl na makapunta sa Paradise Falls ang lalong nagpainit sa posibilidad na totoo nga ang teoryang ito. Down the rabbit hole, hindi mapipigilan ang Alice in Wonderland sa paghahatid ng Theme of Madness, kahit pa anong libro at movie adaptation ang gusto mong ma-enjoy. Marami ang nakakaalam sa teoryang ikinakabit ang Alice in Wonderland sa mga psychoactive substances.
Dahil ang may akda ng orihinal na libro na si Lewis Carroll ay kilalang opium user. Subalit habang ang mga pelikula at libro ay parehong nagpapakita sa publiko na ang istorya ay tungkol sa panaginip. Ayon sa mga teorya, may mas malalim pang psychological na kahulugan ang kwento at mga pelikula nito. Ang sentro ng pelikula ay umiikot sa konsepto ng illogically at warped perspectives. Ipinagpapalagay ng iba na si Alice ay hindi lang pumapasok sa isang realm na higit pa sa childhood imagination, kundi nalululong sa isang distinct psychosis at nahihirapan siyang magising. Hindi na siya kailanman nakalabas pa sa rabbit hole at ang mga karakter ng White Rabbit, the Mad Hatter, at the Queen of Hearts ay nagrerepresenta ng anxiety disorder, attention deficit hyperactive disorder, at narcissistic personality disorder, respectively. Ayon din sa iilan, ang tower na nakita sa final shot ng pelikula ay maaaring isang uri ng religious asylum para sa mga baliw kung saan ibinabalik si Alice.